Good morning mga ka-DI. For today's video guys, gagawa na naman tayo ng electric fan. Kagagawa ko lang kahapon pero mayroon pa nakabinbin na dalawa rito. So bago kong gagawa guys, thank you sa aking mga subscriber at salamat sa mga suporta ninyo guys at sa mga nagko-comment sa aking mga video. Thank you. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, subscribe kayo guys, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video guys. So umpisa na natin mga ka-DI. Let's go. Ito mga ka-DI, may dalawang electric fan ako dito. Nandito yung isa, binuksan ko na guys. So okay naman to, walang sira tong mga to. May power to at saka ito may mga power yan. Ang diferensya lang nitong dalawa na to is nag-i-stack up guys. So itong isa ya, binuksan ko na, pero itong isa nandito pa. So ito nalinisan ko na yung bushing niya at saka yung shafting niya. Okay naman yung hitsura niya, wala namang ano pa, stack up lang talaga dahil sa maalikabok na. Naging sticky na yung langis dito sa bushing, kaya tapos may mga buhok pa guys. So yun yung dahilan, at saka alikabok, yun yung dahilan naging stack up yung motor. Ito namang isa, ganun din guys, stack up din to. Kung makikita nyo yan, grabing alikabok, tapos naging sticky siya yung langis. So yun yung di talaga siya maikot pero may power siya mga ka-DI. So ito yung kinukumpuni ko ngayon guys. So tune in lang kayo, madali lang naman ito, linis lang tayo at gagamit lang tayo ng W40 at saka Singh hair oil guys. Nandito yan ang ginagamit ko. So tune in lang kayo guys. Ay siya nga pala mga ka-DI, may kunting paliwanag lang ako sa inyo about sa mga ganitong klaseng mga electric fan. Kung kayo ay magbukas at maglinis o mga stock up lang naman, ito yung critical dito guys. Ito yung sinasabi ko. Hindi tulad yung mga nakaraang electric fan na Panasonic na nirepair ko, yung nakaraang mga video ko, ay may cover siya dito, nakalabas to, nakahinang, so madaling palitan ng thermal fuse. Ito nakakatali yung niya, yan. So bago niyo talaga tanggalin to, ingatan niyo to na hindi mahatak, dahil pag nahatak ito, puto lahat yung coil niyan. So yung thermal fuse niya nandito. Bago ko to tinanggal yung cover niyan, ito yung cover nito, so iningatan ko siya dahil natanggal na lahat yung cable tie dito malutong na So iningatan ko pag tanggal to para hindi mahatak siya guys, dahil ito yung pinaka critical kailangan talian nyo to bago kayo magkumpuni para hindi siya mahatak-hatak. Ito yung pinaka importante, dahil pagka nahatak yan, lalo na sa ating wala naman tayong kagamitan, ingatan natin to. Kailangan lang talaga ng may cable tie ka na tulad ng ganito na panali. Ayan, maiksi lang guys yung mga ganyang panali. So yun lang guys, kunting reminders sa ating mga ka-DIY na gumagawa din ng mga electric fan. So doon lang to sa mga hindi pa gaano nun ka anong tawag nito, hindi pa gumagawa talaga, hindi ito tinuturo ko sa mga master dahil alam na nila yan Doon sa mga
nag-uumpisa pa lang, nakatulad ko guys. So tune in lang kayo mga ka-DI. At ibabalik ko to, i-assemble ko yan dahil nalinis ko na yan. Ito naman yung ipapakita ko talaga sa inyo na gagawin ko guys. One eternity later. So ito mga ka-DI, binuksan ko na yung kaninang pinakita ko sa inyo na stock up. Ito hanggang ngayon binabad ko pa sa W40 dahil matigas bunutin. So maya maya yan lalambot din yan dahil nagpipenetrate kasi yung langis dyan sa loob eh di naman natin pwedeng bunutin yan, baka mamaya sasama yung busing wala naman siyang galaw. Ibig sabihin okay pa yung busing at saka yung shafting wala siyang clearance kung okay ugain mo steady lang talaga siya so ibig sabihin okay yung busing niya. So stock up lang talaga siya dahil nag-sticky nga yung langis tapos maraming alikabok. So yun yung ganyan nangyari. So ito guys, so tinalian ko ulit dahil walang panali so tinalian ko siya bago ko siya binaklas dahil delikado kasi pag nabunot. Ito yung thermal fuse na yan kung makikita nyo guys, yan. So linis lang naman to guys. Mamaya pagka matapos ko to linisan babalik ko. So yun, yung isa kanina kinuha na guys, yung isang electric pa na inayos ko pinakita ko sa inyo. So kinuha na. So ang tabayanan din yung mga ka-DI. One eternity later. Ito mga ka-DI ay nalinis ko na yung mga busing niya. Wala namang katama-tama guys mga ka-DI yung busing niya. Okay pa naman. Ayan, nalinis na natin. Nilagyan ko ng langis yan guys kaya medyo may tapos yung shafting natin guys yan may konting gas-gas siya pero okay pa naman, di pa naman siya as in nakakayod talaga. So tinalian ko na din siya para masimbol na natin guys. Linis lang naman kasi talaga to dahil nag-stock up tong motor na to dahil sa dumi at naging sticky yung langis niya at maraming alikabok. So tune in lang kayo mga ka-DI. One eternity later.
Yan mga ka-DI, na symbol na natin. Naikabit ko na yung LC guys, at nailagay ko na rin yung lock nya. Naibalik ko na dito sa katawan din yung pinaka-stand nya. So hindi na siya stack up guys, oh, malambot na. Ayan. So yun mga guys, na ka-DI, hindi na siya stack up. Kanina talaga hindi mo maikot, napakatigas dahil nag-stack up nga siya. Dahil sa dumi ng shafting niya, pati dun sa bushing, naging sticky yung yung langis na humalo kasi yung alikabok niya, kaya ganun. Yun yung delikado sa ating mga electric fan pagka naka-on siya tapos nakasaksak tapos bigla na lang naka-stack up, magkukos yan guys ng sunog. So ngayon guys, testingan natin para malaman natin na gumagana na siya guys. So ipa-plug natin guys. Ayan. So testingan natin. Number 1. Yan. So malakas yung hangin. Number 2. Yan. Talagang uro-uro. 3. Yan. So gumagana na siya guys. So yun lang mga ka-DI, hanggang dito lang ang video guys. I hope may matutunan kayong kahit konti sa ating mga video guys. Salamat sa aking mga subscriber. Sa hindi pa nakapag-subscribe, subscribe kayo guys, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. God bless sa atin lahat guys. Bye bye.